Ito po ang komento ni Senator Antonio Sandy Trillanes IV dito sa pagtatapak o pagtatayo na naman itong si VP Sara Duterte doon sa kanyang pag-atake sa ating bagong PNP chief na si General Merbil. Basahin natin itong sinabi ni Senator Trillanes. And it goes, the open letter of VP Sara is wrong on so many levels, but let me just summarize my conclusion. She's an entitled, privileged child having temper tantrums because her security detail was reduced from almost 500 to 300. This shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for VP. Imagine nyo na lang kung maging presidente yan. May topak. Isipin mo nga naman yun, ang halos 500 na yung kanyang security, binawasan lang ng 300. Nag-init pa ang ulo, anak ng teteng. Yan po, tingnan nyo po yung mga comment dyan ng mga netizens tungkol dyan sa ginawang yan, pagtatantrum muli, pag-aldag ni Sara Duterte. By the way, tingnan natin ano ba talaga ang sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang open letter. At kung nyo makikita, si General Romel Merbil ng PNP chief ay talagang hindi niya in-address dito, hindi niya nilagyan ng designation dito sa kanyang letter, ay nakalagay lang Romel. Parang talagang ordinaryong tao lang, parang isa lang naglalakad sa kalye, ang kanyang ina-address, parang lang, barker sa jeep, sa terminal ng jeep. Ito, basahin po natin. Open letter to Romel Merbil. Talagang walang designation, wala man lang sinabing chief PNP. Talagang medyo bastos, medyo talagang spoiled brat. Yan talagang spoiled brat na si Sara Duterte. Basahin natin. Noong lumabas ang isyu ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakarami mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Talaga ha. Subalit tira nakatatlong interview ko na patungkol sa akin sa ibang banda. Naintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling. Nagsisinungaling daw si General na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan, pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa ating mga taong bayan. Sino kaya nanlilin lang? Hindi ba silang lahi nila? Nanlilin lang sa taong bayan? Tuloy tayo. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Wala pang problema bakit ka nagmamaktol? Tuloy tayo. Kaya kong magtrabaho na walang security. Yun pala naman Tuloy ulit tayo. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang mga kasinungalingan ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Isa-isahin ko ang Vice Presidential Protection Division na isinailalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Tingnan natin ang second page. Number 2. He said local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local na police. Number 3, we requested, kinokot niya dito si General, I think kinokot niya dito. We requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. Walang request na nangyari, sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel, hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na iniutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Ito, number 4, kinokot niya uli si General Marbil. We don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add. If they request it, yung pala naman pwede ka pala naman mag-request uli Tuloy tayo. Hindi ba't mayroong mas seryosong pagpapalabas ng video? Ayun pala. Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage na nasa na iya? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at pili mga tao ang maaari man doon. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Ayun, isa pala sa kanyang kinagalit, yung video niya na siya ipapunta sa concert sa Germany ni Taylor Swift. Tuloy po tayo mga kaibigan. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan na rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaari mangyari. Tama dito si Batang Maynila to, napanood kayo bakit hindi siya nagpa-blatter. At saka ang dami niyang bodyguard, bakit niya hindi niya pinahuli yung nagke-casing na yan. Bodyguard niya 500, ba't hindi niya pinahuli. Tuloy tayo.
Ano ba ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang bumula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggaling mismo sa mga tao ng gobyerno? para ika nga dito, look who's talking. Dapat maalala nyo nung panahon ng kanyang ama, no? Ito pa, isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personal. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang bantala ba sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na taon ng PNO? Ikaw ang pumili. Tandaan mo, pagdating sa siguradaing pamilya, ako ang makapagsasabi kung sino karapat dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Aba, talagang galit na galit. Ano? Talagang nagpuputa ang boses sa ni spoiled brat Sara Duterte. Number 5 ito, parang ikinokot niya ulit dito si General Merville. The relief was for police visibility. Maganda sana ang hangaring kung totoo ni kaduda-duda na ang 30-75 PNP personnel pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapalipat sa National Capital Region na parabang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako ng 2010, nandiyan ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chip na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang magbigyan ng solusyon ng issue ng peace and order. Aba, talagang nilekturan pa, tinuruan ang gagawin si PNP Chief, tinuruan ni spoiled brat Sara Duterte. Kung kaya ninyong ilagay sa alangan din aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong, wow, talaga ha? Sa karaniwang taong bayan, tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamayan para sa kasibers ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. Nakaw, talagang tagapagtanggol to ni Kibuloy, ano? Para kay Pastor Kibuloy sa Davao City sa kamakailan, ano? Pero wala siyang sinasabi kaya sa West Philippine Sea, ano? Okay, tsaka sa ICC, tuloy tayo. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating sa pagkatapos ko. Nakakangapit magbasa, no? Talagang galit na galit, ang haba eh. Pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Yung pinapalabas na kaya raw tinanggal dahil sa pagpapalabas ng cocaine video ay para na rin inamin niya na isa siya sa nasa likod ng pagpalabas ng pulburon o tinatawag niya ditong cocaine video. Tuloy tayo. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Political harassment, ang bodyguard mo 500, 300 political harassment. Ito ay malinaw lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP sa na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ng Pangulong Duterte mula pa noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. It was obviously a targeted lease and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko na ay talaga napakahaba. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Huwag daw banggitin sa pagpapa-interview. Paano kung itinatanong ang tungkol sa'yo, anak na? Unahin na natin na pagtulong sa mga babae. Wow, talaga pagtulong sa mga babae. Habang siya nasa Germany at nanonood ng Taylor Swift. Ako na ho nagsabi noon. Tuloy tayo. Ang pakikiramay sa mga namatayan. Wow, ang mga namamatay sa sakit na nagdarasal. Wow, nagdagdag pa ng mga araw. Wow, pagtutok sa kahirapan. Wow, at gutom. At marami pang ibang problema ng lipon. Kahirapan daw at gutom. Ang kanyang confidential pinilaniayan, 255 million. Naubos ng 11 days. Naku po yan si Sara Zimmerman Duterte. Meron pang PS talaga. Galit na galit talaga siya. Para sa bayan daw, ano? Galit na galit talaga, meron pang PS. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis. Yun, ibabalik daw. Susulit daw niya ang 45 na pulis. Na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. At nananatili ang takot sa mga kabayan. Anong takot? Hindi kami natatakot. Nga doon, sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi makabulbuhol ang kwento mo. Lagi magsasabi ng totoo. Anak ko, sino ba sinungaling? Sino ba ang hari ng sinungaling? Sino ba ang hari at reyna ng kasinungalingan dito sa bayang ito? Ano? Anak na. Para yung boomerang na bumabalik eh. Ano kanya sinasabi? Ano? Ayun, nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Ay hindi, mas nakakatakot ng panahon ng kanyang ama. Mas nakakatakot noon. Pag ang mga anak mo gabing-gabi hindi pa nauwi, nakakatakot. Baka matukang. Kahit walang kasalanan. Ayun, by the way, ito naman ho si ang ating pong bagong PNP chief, ito nga si Police General Romel Francisco D. Marbil, yan, the 30th Chief of the Philippine National Police. Samantala, meron din tayo ditong pinagkukumpara si Sara at saka si BP Lenny dati, ano? Tingnan natin ito sa Millennials for Lenny, ano? Never nagreklamo si Atty. Lenny kahit sa puro niya na puro mura at pagbabantaan na tatanggap niya mismo sa Pangulo. Habang yung isa, may madramang open letter sa PNP dahil lang tinanggalan ng 75 security personnel. At ating paghambingin din ang kanilang security personnel, ano? Si BP Lenny nung araw, ang kanyang security personnel ay 72 lang. Samantalang kay Sara ay 433 minus 75 ay 358 pa rin, ano? Ay nagmamaktol pa siya, 358. Eh di ba matatapang sila? Pwede nga wala security na, di ba matatapang yung mga Duterte, ano? Ba't magsisecurity ka pa? Pero itong 358,
Ay, kulang pa ba yan, anak na? Ay ba, 5 nga lang, labis-labis na yan, 5 o 10, 358, anong gagawin mo dyan? So, yan po ang pagmamaktol ni Sara Duterte at ang ika ngayon makapagbagdamdaming obserbasyon sa kanya nitong si Antonio Trillanes, Senator Antonio Trillanes, at ang makapagbagdamdaming mga komento rin ng ating mga netizens sa ating ipaplas dyan sa screen, manaka-naka. Samantalang itong si Senator Bato naman, isa sa mga patabaing bado ay nananawagan doon sa mga retired military na protektahan daw si VP Sara Duterte. Ayan, nakasama si Robin Padilla, isa pa rin pataba Senado. Anong ibig niyan sabihin? Ito ibig sabihin ba nito, pinapag-aaklas niya itong mga retired military para labanan itong gobyerno ito? Yan bang ibig sabihin ni Bato na isang patabain po kasama ng iba pang napakaraming patabain ba?